In the heart of Barangay Kaypian, amidst the vibrant tapestry of 48 subdivisions and sitios, there exists a remarkable individual whose life's journey has been deeply intertwined with the community she calls home. This is the final chapter of Liza Pagulayan's story, a tale that traverses family, dedication, and unwavering commitment to making her beloved barangay a better place for all. Mula sa simpleng pinanggalingan ng kanyang pamilya, ang kwento ni Liza ay nagpapatunay sa lakas ng pagiging matatag at sa lakas na nagmumula sa pagkakaisa. Isinilang sa isang pamilyang may payak na kabuhayan, natutunan niya ang halaga ng masipag na pagtulungan at matibay na determinasyon sa maagang yugto ng buhay. Ang mga pundasyonal na prinsipyong ito ay magiging mga pundasyon ng kanyang pagkatao at magpapalakas sa kanyang di matitinag na layunin na magbalik loob sa lugar na malapit sa kanyang puso. Bilang dating barangay kagawad, inilaan ni Liza ang kanyang oras at pagsisikap sa pag-unawa sa mga pangangailangan at pangarap ng kanyang mga kababayan. Siya ay naging tinig ng mga tao, nagtatrabaho ng walang pagod para sa ikabubuti ng kanyang komunidad. Ngayon, sa pagitan ng isa na namang eleksyon para sa posisyon ng barangay kagawad, si Liza ay muling nakatayo sa isang crossroad. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang papel bilang presidente ng Kaypian ng Federation of Homeowners Association Incorporated ay nagdadagdag ng bagong dimensyon sa kanyang kwento. Ang federasyong ito na binubuo ng mga lider mula sa 48 subdivisions at sityo sa loob ng Kaypian ay ipinagkatiwala sa kanya ng isang malalim na responsibilidad to be a collective voice of the homeowners, to advocate for their shared interests, and to lead with vision. Join us as we witness ang pagtatapos ng paglalakbay ni Liza, isang paglalakbay na nagpapakita ng tunay na espiritu ng liderato at komunidad, while she embarks on a new chapter of service and dedication in the upcoming barangay election on October 30. This is Liza Pagulayan's story, a story of true inspiration. Before that nga, bago ako nag-file, I am elected as the Federation President. Walang kalaban. Medyo masarap siyang pakinggan, masarap siyang tanggapin. From 48 sitios and subdivision, compose ang Kaypian. So, ako ang Pangulo ngayon. But although nalalapit na ang barangay election, nakapagsilbi pa rin ako sa kanila. Siyempre ngayon wala kami masyadong activities as the federation. But hindi ako nag-resign because we are NGO, non-government organization. Nothing to do with the LGU, local government unit. Yes. Basta ang sinasabi lang nila, no campaign at this period, no meetings, na akin sinusunod. Kasi mga sunod rin ako sa batas na ibinibigay ng COMELEC. So, yung dapa ko na nanalo ako as Federation President, siyempre, gumawa ko ng mga programa na para sa kanila. Sabi nila, simple daw. Sabi ko sa kanila, it's not a simple. First project ay kailangan namin magkaroon ng legal personality. Ang inyo bang mga asosasyon ay mga nakaregister? Ano bang organisasyon o ano bang sangay ng gobyerno ang under ang isang homeowner association? Ngayon ay DSU, Department of Human Settlement and Urban Development in Region 3 in San Fernando. That is my first project. Because sabi ko nga, leadership by example. Ako, sa sarili ko, kami po ay registered ng DSU. So, kung tatakbo akong president ng federation, hindi ako nahihiya. Kasi I'm registered. I am an active president of this COA. All the committees, ginagawa namin sa peace and order, sa paglilinis, lahat ng pangangailangan ng na community, ng member namin, yun ang ibinibigay namin. Dahil ako'y naniniwala, hindi lamang yung bylaws ng Homeowners Association ang yung sundin, kundi kailangan mong makisama. Tingnan mo kung ano yung interest ng inyong nasasakupan. Hindi man siya 100%, talagang gano'n. Sa akin, more than majority ang sumusunod sa akin at natutulungan. That's more than enough to be a leader. Kasi yung iba, gusto rin nilang maging leader, kaya ayaw nilang sumunod sa'yo because mayroon silang sarili. Iginagalang ko yan. So, kung more than majority ang sumusunod sa akin at napaglilingkuran ko sila sa pangangailangan nila, that's enough para sa akin. Para maging leader, siyempre. Sa community, siyempre, example din kami, hindi kami
100% na ganon kataas, hindi kami mayaman. But pinipilit namin maging mabuting tao. Yan lang naman ang puhunan para maging leader, yung maging mabuting tao ka, yung mga programa mo, yung mga servisyo mo ay with a heart. Laging may compassion. Not only laging sinisunod mo, yun yung sinabi ni Bylaws. But kailangan mong sundin si Bylaws. Lalo na kung kailangan yung inyong homeowners association at bilang ikaw ay nakaposisyon, dapat registered ka para galangin ka. Lalo na kung gagastos ka ng pera ng asosasyon at maniningil ka. So, we are registered, active kami sa asosasyon, and then see to it na zero kaso na makarating kay barangay. Bakit? Para makatulong ako. Kami sa phase 3, makakatulong kami kay barangay. Hindi na nila kami problema. Diba? Sa mga usapin. At kung may mga programa sila, ibinabato yan sa amin. Na amin namang sinusunod. Although galing siya sa LGU, ay babagsak siya sa NGO, but we are the constituents of barangay. Yes. So, wala siyang barrier. Yung iba kasi nilalagyan nila ng, sabi nila, galing kayo sa NGO, wala kayong nothing to do with LGU. No, we are constituents ni barangay. So, kung ano man yung programa sa kanila, iba to nila sa amin. Ang hindi lang naman dapat pinakikialaman ay regarding mga election, yung bylaws, yung term of office, numbers of terms, magkano ba ang monthly dues, magkano ba ang membership, who are the person in good standing, who are the person not in good standing. Kasi kami, pinatutupad namin yung bylaws namin, kapag member ka, not in good standing, you are not allowed to run, and also you are not allowed to vote. Yes. Just like the COO. Kung di ka nagbabayad ng inutang mo, hindi ka good member, hindi ka makakaboto, but still you are a member. Ganyan din sa COA. Still you are a member, but yung mga opportunities to run, opportunities to vote, hindi mo yun makukuha because hindi ka outstanding member. So yun, yung ginagawa ko sa phase 3, ginawa namin sa buong federation, sa 48. So hindi man 100%, kasi karamihan sa mga asosasyon, they are registered but they are not updated. But ako, tinuturuan ko sila on personal. So, ang ini-establish ko dito, yung legal personality ng kanilang asosasyon. Dapat naka-registered sila para kung maniningil sila ng dues at gagastos sila sa kanilang mga project, walang magsasabi na illegal kayo. Yun ang unang-unang project na ginagawa namin. Pero nakakatuwa, ang mga opisyalis namin at saka ang mga member namin, ginagawa ang lahat. So, 60, siguro ang nakaregister, 60%, 70 to 80% ay ongoing, ang registration, ang update. They are registered but that update. So, natutuwa ako on my legacy. Wala ko sila, hindi ko sila bibigyan ng pera, but tuturuan ko sila para maging legalized personality, legal personality, yung kanilang asosasyon, para yung kanilang pangulo, na kagaya ko, ay hindi nila tinatawag na fake. Kasi kung hindi naka-registered. Yan. Plus the fact na marami kaming mga programa na sa interest ng mga tao. Not only mga project. But pag hindi ka kasi gumawa ng project sa HOA, di sila magbabayad ng monthly dues. So, that is one of the stepping stone kagaya ng pagtakbo mo sa barangay. Na-feel ko naman na siguro on my sa position ko ngayon, not only as the president of 48 CJs and subdivision, na natuturuan ko sila kung how to be a good leader, pretending good leader kasi siyempre may kanya-kanya kaming attitude. Lagi kong example dyan is just like para kaming mga rainbow, matatapang ang kulay. Matatapang man lahat yan pagka nagsabay-sabay, di ba? Ang ganda-gandang tingnan. Kagaya ng walis. Maliit ang walis, payat, isa lang siya. But pag nagsama-sama kami, marami kaming mga walis. Yun yung sinasabi ko sa kanila na good governance. Very nice. Yes, good governance ang gagawin namin. Yung nakasanayang mali, wag siyang gawin. Gawin natin nakasanayan yung tama. Habang ginagawa natin yung nakasanayan natin tama, kailangan maging mabuting tao din tayo. Hindi tayo sunod sa batas. Kailangan yung nasa-satisfy din niya ang ating mga needs saka yung ating feelings. Diyan nga tayo nagbibuild ng camaraderie, bondings. Kaya ang mga friends ko from way back 1986 ay friends ko pa rin sila up to now. So yung hindi ako, although 1 year, 2 years kami hindi nagkita, pag nagkita kami, ganun pa rin yung friendship namin kasi inaano namin yun parang the precious thing, sinisave namin yung
Yun yung aking dito, sabi ng tatay ko, bakit Elizabeth, tatakbo ka ng pag-awad, wala kang kamag-anak. Kasi sa probinsya po, more on kamag-anak. Yes. I have a lot of friends. Sabi ko sa kanya, marami akong kaibigan. Sabi ko sa kanila, yung pagmamahal sa pamilya, ganun din sa pagkaibigan. Magkaiba lang. Pero parehong pagmamahal. Kung paano mo sila aalagaan, ganun ka rin nila aalagaan. Tama. Mayroong panahon na mayroong kang kaibigan na mawawala. Because meron kayong differences. Bakit hindi ka mag-open ng iba? So, kung stop mo na dito, then open for another. So, yung friend ko nung 1986, nung unang dumating ako dito, 1987, 88, sumali na ako sa HOA. Another friend naman ngayon 2023, new batch. Although may edad na ako, ate nila ako, ang tawag ko, ate nila ako. New sets of friendship, new sets of generation. But kikay naman eh. Kikay naman, lola, kikay naman ako. So, kaya kong i-adapt yung sarili ko sa henerasyon nila. Ngayon. Nice. Very beautiful, ma'am. Okay po, ma'am. One question po, ano po ang ilan sa pinakamahalagang hamon na kinakaharap ng mga homeowners dito sa Kaypian at paano nire-resolba ng federasyon ang mga problemang ito? Maaari nyo bang kaming bigyan ng ilang halimbawa nito? Yes. Actually, hamon, napakarami niyan. Siyempre, unang-una, yung legal personality ng aming federation, we are registered as the first. Yes, you heard it right. As the first Federation of Homeowners Association, not only in San Jose, not only in Region 3, but also in the Philippines. Yes, we are the first na nag-registered, nag-try. So, may mga federation dito sa Kaypian but hindi nila nagkaroon na yata ng pagkakataon to register. But I am the second generation sa aming administration ngayon na registered na kinikilala sa DSU. DSU, yes. Okay. So, challenges, sobrang daming challenges because karamihan nga before, hindi nila inaasikaso yung legal personality. Kaya nga, ibig sabihin, sa simpleng salita, hindi registered ang kanilang asosasyon. Yun yung napakalaking hamon sa isang organization because karamihan sa mga tao ayaw makiisa, ayaw magbayad, ayaw sumunod. Simple rules, ayaw sumunod. Why? Because hindi kayo nakarehistro. Fake kayo. Ayaw namin sumunod sa iyo. Mga ganon. So kung kaya yun yung first challenge, kung kanina nabanggit ko, first project namin ay gagawa namin ng legal personality, all the subdivision para galangin kami. Para galangin kayo sa inyong mga kuwa, lalo na kung gumagastos kayo ng pera or nanininig. So yun, napakalaking challenge yun. But ano ang ginagawa namin dyan? So kumuha kami ng mga datos, sino yung mga subdivision na hindi registered. Tiningnan namin yung kanilang mga records kasi kanya-kanya pong bylaws ang kanya-kanyang subdivision. May kanya-kanyang panahon ng term of office, may kanya-kanyang numbers of directors, may kanya-kanyang kung magkano ang kanilang monthly dues, may kanya-kanyang magkano ang kanilang membership, how many term ba, ilang taon ang kanilang, yan ay nakasaad sa kanilang bylaws na minsan hindi nga alam ng presidente kung nasaan because kalaban niya, yung sinundan niya. That is one of the malaking problema namin, yung hindi pagtanggap ng natalo sa asosasyon na may nanalo na ngayon. Ganon. So, ang ginagawa ko, hindi ko sila pinag-aaway, hindi ko sila pinapatulan, but yung existing na henerasyon na nanalo, tinutulungan po namin sila how to register themselves para ma-legalize sila. Plus yung experience namin ng matagal na panahon, how to handle your community, ano ba ang gagawin mo, magpakitang gilas ka, magpakita ka sa tao na nanalo na ako, galangin niyo ako, sundin niyo ako, may ibibigay ako sa inyo. Kung hindi ako magli-leader sa inyo, sino ang magli-leader sa atin? Kung lahat tayo puro leader, anong mangyayari sa atin? Wala nang tagasunod. So parang kailangan mo lang i-gain yung trust ng majority. Let's say, talagang hindi siya 100%. But the majority plus 1, lagi lang ako doon. Lagi akong majority or the 50% plus 1, yung sinasabi namin. Sumusunod sa'yo, magiging good leader ka na. And then eventually, pag nakita nila na nakakapagpasunod ka,
nagbabantay bayan kayo, umiikot kayo habang natutulog sila, nililinis niyo yung mga kalsada, ibinabawal niyo yung mga galang aso, ganyan. Naglalagay kayo ng mga ilaw, ganyan. Naglalagay kayo ng mga CCTV, part of inyong peace and order, may mga radyo kayo. And then, may mga programang nakikita nila kung saan ang ibinabayad nilang bilang dues. But ang hindi alam ng ordinary member, yung iba, na ang ibinabayad nilang dues ay that is only for the operational. Yeah. Kasi napakamura lang, 50 pesos. So nowadays, 50 pesos, ano ang mabibili ng 50 pesos? But ano ang ginagawa namin? Nag-i-stick kami kung ano yung sinabi ng aming bylaws na 50 pesos lang. Ako as a leader, kailangan ko makapag-isip kung paano makakagawa ako ng proyekto at mapapatakbo ko pa yung asosasyon. Just like na nakarehistro, di ba? Kung yung mga transportation, yung mga seminars, yung mga food allowance ng mga opisyal na uma-attend dyan, plus the fact na nakakagawa kami ng mga proyekto. I give example to my HOA. Sa HOA, dito sa Phase 3, bago po ang aming HOA office. That is more than 300,000 worth. Saan galing? Sa liit-liit na mga binibigay ng mga outstanding homeowners na nagbabayad ng monthly dues, plus sa mababait na mga homeowners namin na nagbibigay ng mga simento, hollow blocks, tapos labor of love, na kami na yung naggaganyan-ganyan, simento or something, then kukuha na lang kami ng medyo alpintero na alam kung saan nilalagay yung hollow block, something. Napakaganda. Plus the fact, sa peace and order namin dito sa Phase 3, noong araw, ikot lang ng ikot by foot, naglalakad. But ako bilang Pangulo, ano ba ang gagawin ko dito sa mga bantay bayan ko na voluntaryo lang, wala silang sahod, voluntaryo lang, konting kape, konting biskwit, yan lang ang kinakain namin. Gumawa talaga ako ng proyektong magagaan ng trabaho nila para hindi sila aalis, para hindi nila ako iiwan. Hindi mo kaya mag-isa yan, kailangan mo ng kasama. Then nag-put up kami ng mga radyo, para kung nandun sa gate yung bantay bayan, nasa pwede kayong magradyo na may nangyayari ganito. Nice. Plus mayroon kaming CCTV dito. Kung nandun sa HOA office ang mga bantay bayan, hindi ibig sabihin hindi tamad sila. Kung hindi, nakikita nila yung nangyayari sa kabilang kanto because we have the CCTV na nandoon. So, dati naglalakad by foot. But now, nagkaroon kami ng project, fundraising, na mayroon kaming, ang tawag namin kolong-kolong. Motor, yung parang simple, ganyan. Alam nyo ba, akala ko dati simple ganun lang yun, pero alam mo, pinakikinabangan namin yun. Yung mga emergency, na dadalhin sa ospital, dadalhin sa barangay. Yung kailangan ng ambulansya dito, tatakbo yung sasakyan na yun, pupunta sa barangay para sabihin, may mga anak po, may ganon. So, simple project, nag-avail ka as simple member, bumili ka ng ticket na let's say 10 pesos. Pero yung 10 pesos mo yun, akala mo ganun lang siya. Pero yung pakinabang ng 10 pesos mo yun, una nag-support ka sa legit na programa ng HOA na naisip ng mga opisyal na in may pamumuno, parang ganun. And then eventually, napakarami nang nagawa. Just for your 10 pesos. So para makuha mo yung 10 pesos na yun, para ka bumili, kailangan mag-gain ko yung trust mo. Na yung 10 pesos mo ba na ibibiling ticket, hindi ba siya i-graft and corruption? So, kailangan po, to see is to believe. So, kagaya ng mga project na natitinag, yun ang tawag ko, yung mga project na natitinag ay yung mga infrastruktura. Kasi maaari masira yan. Yung pintura mag-fade, yung ilaw mapundi. But ang pinaka-project ko talaga ay to build the harmonious relation toward the neighborhood. Yung kapag kakailangan na tulong yung mga namatayan, nandiyan agad ang mga opisyal, wala silang kilala ng mga sa pananarya. Alam nyo sa dito, pag may namatayan, agad na namin dinadala upuan, lamesa, tent. Supportive. Yes. So doon nararamdaman, kung yung namatayan na yun ay delinquent, galit kay Lisa, galit kay Hoa, wala kayong ginagawa. After nung libing, nung kamag-anak nila, eventually sila yung pupunta. And then minsan may nagsasorry pa na sensya na kasi dati alam namin, ganito, ganyan. So, pero yung dapat na kusa kayong tumutulong kahit hindi hinihingi. Nawi-win ba? Napakasarap yung thank you yung mga ganon. So, alam niyo sa federation, ito yung aming mga proyekto. Nagsisimula sa mga officers, sa mga board of directors, naglalabasan kami ng mga proyektong ginagawa namin. Yung pwede sa akin,
pwede mong gayahin kung angkop yan sa pamumuhay ng buhay sa inyo. But kung yung ginagawa ko ay hindi angkop, dun sa buhay, just like the mga sitios, hindi angkop yung buhay namin dito. Siyempre sa kanila, yung daan nila hindi pa sementado. Meron ganun. Meron. So yung thinking ng mga members dito tsaka ng mga opisyal, hindi mo pwedeng ipareho sa kanila. So kung mayroong nagsasalita ako sa karamihan, chair assembly, ang sabi namin, yung pamamaraan, pwede niyong kopyahin, but hindi niyo pwedeng kopyahin ng diretso because hindi siya angkop sa pamumuhay ninyo. So para mahal ka ng mga member mo, gawin mo kung ano kayo doon. So, ginagawa namin yung ano sa amin kasi hindi kami pare-pareho just like Lisandra. Ang kanilang monthly dues ay 500. Paano mo nang i-compare kay pastry na ang monthly dues namin ay 50 pesos? Yeah? How many products? So, yun yung minsan nahihirapan kami. Part of the struggle kasi sinasabi nila, buti pa doon, ganyan. So, saka lang kami magpapaliwanag. Then, siguro, 50% ang naniniwala and then yung iba, kibit balikat, gano'n. But di ko kasi pinapansin masyado yung kibit balikat. Mabibigyan ako ng pagkakataon na mapaglilingkuran ko siya kahit ayaw niya. And then eventually siya na yung lalapit. Ganun lang naman yun. So yun yung struggle ng paglilingkuran. But napakasarap. Hindi ko akalain din sa buhay ko na magiging federation president ako. But now, gusto kong ibalita na ay just won as the Vice President of the Confederation of San Jose del Monte. Wow! Congratulations, ma'am! Thank you in advance, but wow, very nice. Sabi ko nga, new field na papasukin. So, yung aking public service, not only in phase 3, not only to the 48 seats and subdivision, then eventually, sana manalo ako. Yes. Siyempre, yun yung gusto ko, manalo ako, makapasok ako sa barangay. Hindi lang yung barangay Kaytian, yung pagiging vice president ko sa Confederation ng San Jose del Monte. Kung ano yung ginagawa po namin dito sa Federation, sa Kaytian, maaari namin i-share sa kanila bilang member ng Confederation. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa buhay ni Liza Pagulayan, tunay nga pong nakita natin ang malalim na kahulugan ng liderato at pagkakaisa sa isang komunidad. Ang kwentong ito ay isang paalala na sa simpleng pamumuhay, mayroong mga bagay na kayang baguhin ng ating mundo. Hinihikayat namin kayong patuloy na maging bahagi ng pagbabagong ito. Sa ating mga komunidad, tayo ang magiging pag-asa. Samahan natin si Liza sa kanyang paglalakbay tungo sa mas makulay at mas maganda nating kinabukasan. Naway ang mensahe ni Liza Pagulayan ay maging inspirasyon sa ating lahat upang tayo ay maging mga boses ng pagbabago at ang bawat hakbang natin ay magdulot ng liwanag sa ating mga komunidad. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at huwag tayong tatalikod mula sa hamon na ito. Ito po ang Voice of Impact. At ito po ang inyong lingkod, Judy Bello Fabian, nagsasabing hanggang sa susunod nating paglalakbay.